Kumusta po kayo? Narito pong muli si Binibining Juanita de Guzman Gutierrez, BSED, MSED, na nagsasalita po sa likod ng camera na ito. At kumusta po, sana po kayo ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood po ninyo ang aking munting channel. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng aking mga subscribers at doon po sa mga hindi pa nagsusubscribe ay kung ibig po ninyong magtangkilik ay marami pong salamat at pagpalain po tayo ng may kapal. Muli po, ipinapakita ko po sa inyo ang aking kauna-unahang aklat, Speak Tagalog, a Basic Primer, na sinulat ko nga po, Binibining Juanita de Guzman Gutierrez, BSED, MSED. Ito pong nasa kanan ang masasarap na mga recipes at lutuin na aking pong mahal na nanay na maganda at naririto sa pabalat ng aklat na pinamagatan ko po, Mom and Chef, Nanay Nene Teodora, of Philippines Cuisine Cookbook Recipes na sinulat ko nga po, Binibining Juanita de Guzman Gutierrez, BSED, MSED. Natutuwa po ako dito sa maliit na pisara na bigay ng estudyante ko po dito sa Nueva York. Pilipina kasi siya at valedictorian at napakabait. Kaya po patuloy po natin gandahan ang ating mga pagkilala sa atin na ating kapwa sa buong daigdig. Atin pong panatilihin ang magandang reputasyon sa profesyon, sa profesional at lahat kung ano man po inyong gawain ay patuloy po ninyong ipakita, ipasikat ang ningning ng may kapal na tumitibok po sa ating mga puso. At ang akin pong 22 aklat, opo, 22 aklat na po ang akin naisulat. At kung ibig ng may kapal na masundan pa ng aklat, ay siya na po ang bahala. Lahat po ng aking 22 aklat ay makikita po ninyo sa buong daigdig, sa Amazon at saka sa akin pong 2 website. Inaanyayahan ko po kayong bumisita sa akin pong website, Juanita Gutierrez, bsedmsed.com, at yung pong pangalawa ay juanitagutierrez.com. Doon po sa nagtatanong kung ano po yung BSED, Bachelor of Science in Education. Nagtapos po kami magkakapatid mula elementary, high school hanggang kolehiyo sa University of the East sa Maynila po. At kinuha po akong profesor na pinakabata sa University of the East. At ako din po ay tagapayo ng pampaaralang pahayagan at journalism teacher. At ito po namang MSED, Master of Science in Education, ay tinapos ko po dito sa Fordham University, dito po sa Manhattan, New York City, Nueva York, kung saan nga po ako ay guro sa Nueva York. At marami pa pong salaysay sa akin pong 22 aklat na makikita po ninyo nga po sa nasabi ko mga website. At sa lahat ng aklatan sa buong daigdig at sa 2 ko nga pong website, juanitagutierrez.com at Juanita Gutierrez, BSED, MSED.com. Ang atin pong tatalakayin sa video na ito ay huwag pong maniwala sa mga baraha, sa mga hula, at sa mga tarot cards. Ang bigkas po noon, silent tea.
sa wikang Ingles, subalit sa Tagalog, tarot. Huwag po kayong maniniwala sa mga hula. Hindi po ito sa pagbatikos sa mga nagbabasa ng baraha ng tarot. Dahil po, kung kayo po ay bumibisita na sa akin pong website, ay makikita po ninyo doon. Nag-aral po ako ng pagbabasa ng tarot. Noong pong 2019, kung hindi po ako nagkakamali, ay ang akin pong guro sa tarot card ay taga London. Napakatalino niyang magbasa at tinuruan kaming magbasa. At ako po'y naging interesado sa pagbabasa ng tarot. At hindi ko po akalain na ako'y magagawa ko yon. Hindi ko po alam pa noon, noong 2019, na hindi pamanhin po, na hindi po pala maganda ang pagbabasa at paniniwala sa mga hula, lalo na sa mga baraha, maging ito man ay tarot o kung ano man po. Huwag po kayo magpapahula. Dahil, sabi nga po ng aking mahal na ama at mahal na nanay, ay kung totoo yung mga hula na yan, ay hinulaan na nila ang mga numerong mananalo sa mga sweepstakes, sa mga lottery, ay di mayaman na sila, hindi na sila magbabasa. Tama po. Dahil, pinag-aralan ko nga po ang pagbabasa ng tarot, ay yun po, nakakapagbasa kami, ibinabase lamang namin doon sa nakikita namin sa baraha at sarili naming impormasyon. Kaya po, sinasabi po namin, ito'y hindi totoo sa iba, magiging totoo sa ilang tao. Kaya po ayon kay Santo Hermano o Saint Germain, sabi po niya, kung ibig ninyong lumaganap at sumagana ang inyong buhay, huwag kayong magpapahula sa tarot. Huwag kayong magpapahula sa baraha. Dahil ang may kapal, ang lumikha, ang Diyos, kung ano man tawag po ninyo, ay nasa ating puso. At kung pinaniniwalaan natin at tinatanggap ng Diyos ay nasa ating puso at sa isipan, matagal nang lumaya si Satanas. Ito po ay ayon kay Santo Hermano. At sabi rin po niya, kung ibig ninyong guminhawa ang inyong buhay, kausapin ninyo ang Diyos, ang may kapal, na tumitibok sa ating mga puso. Hindi po ba, sabi ni mahal na Jesucristo, kumahin po at gumagalaw ang aking camera. Hindi po ba, sabi ng mahal na Jesucristo sa Biblia, hindi po ito sa relihiyon, ang lahat po ng tao ay iisang consciousness, iisang kamalayan. Dahil lahat po tayo ay anak ng Poong Lumikha at magkakapatid sa liwanag at pag-ibig. Sino po itong liwanag na ito? Ang Diyos. Sino po ang pag-ibig na ito? Ang Diyos. Kaya po, huwag po tayong magpapahula sa baraha. Dahil, ayon nga po rin sa mahal na Jesucristo, the kingdom of God is in you. Ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo. At mas malaki pang milagro ang magagawa mo kaysa sa akin. At pasikatin mo ang Diyos sa lahat ng tao. Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Sa Tagalog po, pasikatin mo ang ningning ng may kapal. Let your light shine before men,
sa buong sangkatauhan, that they may see your good works, upang makita ang iyong kabutihang ginagawa, and glorify your Father, upang purihin ang lumikha, who is in heaven, na nasa langit. At itong langit na ito ay nasa puso natin. Tayo po ay isang napakalaking kababalaghan. Lumalakad tayong Diyos. We are walking gods and goddesses. Ayon po kay Santo Hermano. Tayo ay mga Diyos na lumalakad sa daigdig. Dahil po ayon kay Santo Hermano rin, kaya po nagkakaroon ng digmaan, awayan, at paghihirap sa buhay dahil po sa paniniwala ng tao sa mga baraha, sa mga hula, at hindi naniniwala na sila ay Diyos din na anak ng may kapal at makapangyarihan sa buong kalawakan, dahil tayo ay anak ng Diyos. Dahil nga po ayon kay Sananda, na tunay niya pong pangalan ay Sananda at kilala po natin siyang Jesus, at lahat ng mga collective consciousness, mga sama-samang mga Elohim na gumawa sa atin po sa pamamagitan ng ating mga magulang, ayon po sa kanila, kung ibig ninyong magtagumpay, kilalanin ninyo ang Diyos na tumitibok sa inyong puso. Huwag kayong sasamba sa kung saan. Sasambahin nyo ang baraha, sasambahin nyo ang mga kung anumang hula. Pagkatapos maniniwala kayo doon. Kapag sinabi sa inyong bukas ay baka madapa ka, matatakot ka na. Ay iyon po ang gusto ni Satanas, na matakot ang tao. O kaya'y magalit sa kapwa. Dahil iyon ang pagkain ni Satanas, yung galit at takot. Kaya po, ilang beses pong sinabi sa Biblia, hindi po ito sa relihiyon, inuulit ko po. Dahil lahat po tayo anak ng Diyos. Ilang beses po na sinasabi na huwag kang matakot. Do not be afraid. Ilang beses po itong sinasabi ng mahal na Jesucristo. Mahigit na 365 times. Ay isang taon, isang salita sa isang araw. Napakarami. Do not be afraid. Huwag kayong matakot. Dahil iyan ay pagkain ng kadiliman, ng kampo ng kadiliman, ng kampo ng kasamaan. Kaya huwag po kayong matatakot kapag sinabi yung, ay bukas ikaw ay mag-ingat. Ay naku, matatakot na kayo niyan kapag hinulaan kayo. Kaya huwag po kayong maniniwala sa hula. Ito po ay hindi pagpintas sa mga nanghuhula, dahil ako po ay nanghula din sa taro at pinagsisisihan ko po yun. 2019 po, 6 na taon akong naghula. Itinigil ko lang po nitong isang taon, noong 2024 o 2023. Alang-alang po sa aking kapatid na nasa langit na, dahil ayaw niya akong magbabasa ng tarot. Hindi ko po alam na hindi pala maganda yon. Kaya po, bilang mahal ko kayong mga kapatid ko rin, dahil anak po tayo ng may kapal, ay kayo ay sinasabihan ko na kung kayo man ay nagbabasa ng tarot o nagbabaraha o nagpapahula, at o kaya naman kayo nang huhula o nagbabasa ng tarot, ay nakikiusap po ako sa inyo na huwag nyo nang gawin. Yan po ang sabi ng Santo Hermano, upang mawala na ang Satanas sa daigdig at sa mga sangkatauhan. Dahil tinatakot po tayo ng barahan na yan. Huwag po kayong maniniwala ayon kay Santo Hermano sa mga baraha at mga hula.
at sa mga tarot cards na yan. Dahil iniiba ang ating pagtuon o paningin labas sa Diyos. Maniwala tayo sa Diyos na tumitibok sa ating puso. Huwag dyan sa baraha. Huwag dyan sa hula, sabi po ng Santo Hermano. Di po ba sabi ng mahal na Jesucristo, kapag kayo ay ibig magdasal, pumunta kayo sa closet at ang Diyos na nakikita kayo ay pakikinggan kayo at kayo ay bibigyan ng inyong pagpapala ayon sa divine timing o divine plan, sa banal na oras at banal na plano ng may kapal. Ibig sabihin po ng closet na yon, hindi naman po kayo pupunta sa aparador. Ibig sabihin po ng mahal na Jesucristo at Santo Hermano, niulit ko po, hindi po ito sa relihiyon. Dahil tayo po ay iisang anak ng Diyos at tayo ay Diyos din dahil ang ating magulang ay Diyos. Sabi po niya, yung closet na yon ay yung puso natin. Narito ang Diyos. Pinapatibok niya ang ating mga puso. Ang ating isip, ang galing nating mag-isip, matalino tayo. Nariyan ang may kapal. Yung pong third eye, ang sinasabi, ikatlong mata. Meron pong eskwelahan na mystery school. Kababalaghan na paaralan dyan sa India. Napanood ko nga po sa video. Yung isang bata, siguro po mga marahil po, sigurado po Espanyol. Yung pong isang batang mga 9 na taon marahil o 10 taon. Basta bata pa po o 8 taon. Ang galing niyang magbasa ng third eye. Ginagamit niya po yung third eye, yung ipangatlong mata niya. Ibig sabihin, aktibo ang Diyos sa kanyang isip. Naniniwala siya na may makapangyarihang Diyos na nasa utak natin. Nagsulat po yung nag-i-interview sa kanya, yung nagkakapanayam sa kanya. Pagkatapos, tiniklop yung papel. At tinanong ng interviewer, yung yung pong kumakausap sa kanya, kung ano ang isinulat niya. At nasabi po ng bata, kumpleto pati tuldok. Dahil yung kanyang third eye, yung ikatlong mata niya, ay aktibo. Ito po ang pinag-aralan din ng may kapal. Ibig sabihin po, pinag-aralan din po ito ng mahal na Jesucristo. Siya po ay pumunta sa Tibet. Yun po, kung kayo po ay nagbabasa ng eskritura, ay 12 taon, wala sa salaysay sa Biblia kung nasaan ang mahal na Jesucristo. At ayon po sa mga channeler, nasa Tibet ang mahal na Jesucristo at nag-aaral sa paaralan ng kababalaghan, mystery school. At doon siya natuto na aktibuhin niya ang kanyang third eye o ikatlong mata. Kaya nakikita niya lahat. Nagagawa po niya, pumanin po, naglumakad sa saradong pinto na nakapasok. Sabi po ni Santo Hermano, kung tayo'y naniniwala sa may kapal na tumitibok po sa ating mga puso at nasa ating ikatlong mata sa isipan, makakalakad tayo sa saradong pinto. At hindi po ito milagro, sabi po ni Santo Hermano. Ito ay pangkaraniwan lamang. Kaya po, bilang English major po ako sa kolehiyo at sa universidad, at nag-major din po ako ng Tagalog, Pilipino po ang tawag, ay talaga pong kapag kayo ay may paniwala sa may kapal ayon na tumitibok po sa ating mga puso, sabi po ni Santo Hermano at ng mahal na Jesucristo, ay malalaman mo kung ano ang iyong gagawin.
Hindi ka na magpapahula dahil ito ay nagbibigay ng masamang pangyayari sa buhay ng tao. Kaya sabi po ni Santo Hermano, tingnan ninyo, ang isang bansa na lahat ng tao ay hindi naniniwala sa Diyos at bagkus ay sa mga hula, hindi magtatagumpay ang mga taong yaon at sila'y patuloy na maghihirap. Hindi ko po yan sinabi po yan ni Santo Hermano. Kaya po, itigil na po natin, kung naniniwala man kayo sa hula, maniwala kayo sa Diyos na tumitibok po sa ating mga puso. Ang mahal na Jesucristo, sabi niya, hindi siya Diyos na lumikha sa atin. Siya ay nilikha rin. Diyos din siya dahil anak nga po siya ng Diyos eh. Subalit hindi siya ang may kapal. Ito ay pinag-aralan niya sa Tibet. Diyan po sa Himalayas, sa malapit sa Pakistan at sa India. Kaya pong mapapansin po ninyo ang mga taga roon, may mga pula sa kanilang noo. Ibig sabihin, ibig nilang maging aktibo ang ikatlong mata nila dahil naroon ang may kapal. Paano po natin magiging aktibo ang ating mga ikatlong mata? Huwag po tayong kakain ng mga processed foods. Yung mga nasa lata at sa mga nasa kahon. Mura nga lang po sa mga Walmart. Ang mga nasa kahon, ang mga pagkain at sa mga nasa lata. Dahil hindi po yun makakabuti sa atin. Ang ating pong kainin ay yung mga gulay na sariwa at mga prutas. Upang malinis po natin ang ating third eye o ikatlong mata. Upang, sabi po ni Santo Hermano, makalipad tayo sa magic carpet. Totoo po yun, sabi po ni Santo Hermano, ang mga tao noong unang panahon na naniniwala na sila ay Diyos din, na naniniwala na ang Diyos ay tumitibok sa kanilang mga puso, na naniniwala na ang Diyos ay nasa ikatlong mata, nakakalipad sa iba't ibang planeta. At nabasa ko po ang isang aklat noong bago pa po mag 1945, mga 1920s yata po, ay may isang tao dito po sa Amerika, pamanin po at gumagalaw ang aking camera, ay siya ay sinanay ni Santo Hermano. Nag-undergo siya ng training kay Santo Hermano. Tao siya, taga Arizona. At nagsulat nga po ng aklat. At ito po ang mga aklat na binabasa ko. Ang pangalan po, I Am Discourses. Yung pong mga dasal ng I Am o decrees na ginagawa ko po sa isang video, yun po ay bigay ni Santo Hermano, na sinasabi po niya na kapag tayo ay naniniwala na ang Diyos ay tumitibok sa ating mga puso na ang pangalan ay I am, ako ay ako, ay ang buhay natin ay magtatagumpay. Atin pong gawin yan. Huwag po tayong maniniwala sa mga hula. Hindi po ito sa mga pamiminta sa mga nanghuhula. Sabi po ni Santo Hermano, gamitin ninyo ang inyong talino sa ibang bagay na inyong yayakagin, aanyayahan ang inyong kapwa na paniwalaan ang Diyos, hindi sa hula. Hindi po ba nasa Biblia rin? Hindi po ito sa relihiyon, kung mauulit po ko po. Doon po sa isang hari, may isang hari na naniwala, pamanhin po, nahulog ang isang aklat ko. Yung isa pong hari ay sinabihan ni Samuel na ikaw, palibhasa ikaw ay nagpahula, aalisin ng may kapal ang pagiging hari mo
At ibibigay ito, ang susunod na hari ay si Haring David. Ang pangalan po niya ay sa Haring Saul. Sa bigkas po sa wikang English, Saul, King Saul. Subalit sa wikang Tagalog po, Haring Saul. Siya po ay hari. Subalit, nagpahula siya. Hindi kinagusto ng may kapal. Kaya sinabi ng propetang Samuel, ito pong si Samuel ay si Santo Hermano. Sinabi po niya kay Saul, kay Haring Saul, aalisin ang iyong korona ng pagkahari at ibibigay ito sa isang bata na ang pangalan ay David. Kaya po naging hari si Haring David. Naniniwala siya sa may kapal. Kaya po ang mga manghuhula, iniiba ang ating paningin, maniwala sa hula, naniniwala sa hula, hindi sa Diyos. Huwag po natin gawin, sabi po ng Santo Hermano. Huwag ninyong kalilimutan, ang Diyos ay tumitibok sa inyong mga puso. At ang Diyos ay makapangyarihan na maibibigay sa ating lahat ang ating iniibig. Paniwalaan lamang natin. Hindi po ba katulad, sabi nga po ng mahal na Jesucristo, katulad ng mga bata, naniniwala, madaling maniwala, katulad po ng pamangkin ko. Sabi po niya, ibili ko siya ng pasalubong. Naniniwala siya pag sinabi kong oo. Hindi siya nagtatanong na totoo kaya yun. Hindi, napaka mapaniwalain ang mga bata. Kung ibig ninyong pumasok sa langit, sabi po ng mahal na Jesucristo, maging bata tayo. Maniwala tayo sa may kapal. Huwag sa hula. Huwag sa baraha. Kaya huwag po kayong magpapahula. Huwag kayong magbabasa ng tarot o kung anumang baraha. Sinasabi ko po ito dahil nagbasa po ako ng tarot. Alam ko po ito. Ngayon ako po yung nagising. Dahil nagsisisi ako na inilalayo ko ang mga tao sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabarahan ng tarot. Hindi po tama. Ngayon ko lamang po nalaman na mabasa ko nga po ang mga sinulat ni Santo Hermano. Na noong unang panahon, sabi po niya na siya ay emperador. Lahat ng mga tao ay maginhawa. Dahil alam nila na ang Diyos ay tumitibok sa kanilang mga puso at sa isipan. Kaya po walang mahirap noong panahon na siya ay emperador sa Atlantis at sa Lemuria. Subalit, nang makalimutan na ng mga tao na sila ay Diyos din at nakalimutan nilang gumawa ng mabuti, ay lumubog ang Atlantis at Lemuria. Marahil naririnig po ninyo ang mga salitang Atlantis at Lemuria. Subalit, sabi po ni Santo Hermano, kapag ang mga tao ay bumalik sa Diyos, naniwalang muli na ang Diyos ay tumitibok sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan sa ikatlong mata o third eye, babalik po ang Atlantis at Lemuria. At tayo ay wala ng problema sa mga pera. Aalisin na yung mga pera na yan. Ito po ang sinasabi ni Haring Mamay at Reyna Helen Abdurrahjak ng Sulu. Totoo po iyon. Totoo. Kaya po ina-upload ko rin ang video ni Reyna Helen. Dahil mapalad ang Pilipinas nasa ating bansa. Si Reyna Helen at si Haring Mamay Abdurrahjak. Naibig, guminhawa, hindi lamang mga Pilipino, kundi ang lahat ng tao sa daigdig. Dahil nakalimutan natin ang Diyos ay tumitibok sa ating mga puso. Makapangyarihan ng Diyos, hindi ang hula. Kaya po tayo ay bumalik sa poong lumikha na tumitibok po sa ating mga puso. Marami pong salamat. Ito po si Binibining Juanita de Guzman Gutierrez. Mahal ko po kayong lahat.
dahil ang Diyos ay pag-ibig. Magkita uli po tayo